Hi guys! Another luto na naman tayo at another full video na naman yung aking ma-upload. Kaya na buku-buku-buku. So, bago ako magluluto ay pumunta pala kami dito sa groceryhan. So, itong video na to is nagdaan na to. At dahil nga weekend guys, ito yung araw na mag-grocery talaga kami. At dahil nga super sale yung ano nila dito, watermelon, it's around lang po ng €1.20 per 1 kilo. Kaya pumunta kami dyan para bumili ng madami. Bali 10 kilo yung aking ibinili. At dito naman ay syempre dito na kami sa store kung saan bibili kami ng pangangailangan namin sa bahay, good for 1 week. At meron pala silang sushi dito. Kada store ay meron pong bentang sushi. At alam nyo ba, napakamahal. Yung pinaka maano is €9. Tapos pataas na yung price na yon. Pero never akong nag-try guys. Kasi gumagawa lang ako sa bahay. Uy! Before pala ako umalis ay nag-loading ako sa washing guys. So pagdating ko ng bahay, so sampay agad. Tamang-tama naman na mainit talaga. Pero isang oras na to, 1 to 2 hours ay talagang dry na siya. Kasi nga naka-dryer naman siya diretso. So maano din siya agad-agad. So ayan na nga si Inday, no? Super busy na talaga. Si Mr. naglilinis. Busy. Siyempre, bago din ako umalis ay minarinate ko na yung manok. So, nakaano na talaga. Pag nanay na tayo, nakabudget na talaga na yung oras. At ayan na nga, yung aso naman is nasa harap ko. Kasi nga, magigrill ako. Pero isasarado ko yan siya mamaya. Dahil nga, naglilinis si Mr. kung saan siya natutulog, saan nag-i-stay yung aso. So, no choice talaga na sa baba. Pero hindi naman yan siya maghihintay lang yan siya kung bibigyan ko. Hindi talaga siya nang aagaw dyan ng mga inaano ko ba. Bibigyan ko naman yan siya, guys. Paniguro diri inahan kay nadyo tayo daghang trabaho pastilan. Everyday naman talaga hindi na uubusan ng mga gawaing pambahay. Pero ganun pa man, laban pa din tayo. Ito kahit walang kalaban, laban pa din. So ayun na nga guys, no? Birada ta. Okay. Sa pala lang, diya mama yung coupe tuwa po. D'accord? O coupe comme ça, tuwa po lama. D'accord, voilà. 3 pois, ici bon. Mais ici, c'est pas grave. Allez, allez. J'ai déjà lavé ça. Hein? 3 pois. C'est gauche. 3, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Kapag nagluluto talaga ako or mga naghihiwa na nandyan yung aking bunso, andyan talaga yan siya sa gilid, guys. Yan, para siyang dahil nga gagawa din ako ng sausawan dito, kumuha ako ng mga ingredients na kakailanganin ko para sa aking sauce na gagamitin dito. So itong sauce na gagawin ko, lagi ko yung naipapakita sa inyo. Alam nyo din yan kung paano ko gawin yung sauce na yan. So kumuha muna ako kasi nga kailangan at buti na lang meron talaga ako niyan sa Bacolod. Nagtanim po talaga ako kasi nga ito po yung mga pangunahing sangkap sa paggawa ng sauce. And yung onion naman is normal naman. Wala pong onion ang kami dito sa bahay. Ano lang, spring onion meron. Pero yung onion ay hindi po siya nabubuhay dito sa Martinique. Pati din yung ahos. Yung ahos is yung dahon lang ang nabubuhay. Pero yung loob nun is walang nabubuhay dito sa Martinique. So nagtanong na ako sa mga farmers. Sabi nila walang nabubuhay na ahos. Pero meron silang itinatanim kasi binebenta nila yung dahon lang. So sabi ko magtatanim ako, dahon lang din yung gagawin ko. O diba? Para lang makatry. So soon guys gagawa ako. Magpapatubo ng ahos para magtanim ako. Tapos dahon lang ba? Para siyang sibuyas dahon. Pero napakabango niya. As in, pwede siya panggisa. So, mauna ako buhatong puhon-puhon. So, ayun na nga guys, yung sausawan na ginamit ko dito. Alam kong naipapakita ko na kung paano ko ito ginawa. At gumawa naman ako dito ng lemon juice. Kay Lami Food Baya, no? Na naatay lemon juice. Super thankful naman ako na meron kami yan sa Bakuran. 1 year na mula nung nagsimula siyang bumunga and until now. Since the day na nagbigay siya ng bunga hanggang ngayon is andyan pa din yung lemon. Hindi kami pinabayaan at wala siyang season guys.
'Di ba? Marami akong ginagawa while nagigrill din ako, 'di ba? In same time, trabaho jud oh. Basta nanay na ta, update na ta ng mga diskarte oy. So 'di ba? Dito naman guys, para po yan siya sauce sa salad. So, nilagyan ko siya ng garlic, tapos mustard. 1 small spoon, tapos salt and pepper, suka konti, and mantika. Yan po yung tinatawag dito na vinaigrette. Dito sa France, yan po yung paano nila ginagawa yung pang sauce sa salad. Vinaigrette po ang tawag niyan. Pero syempre yung iba is nilagyan nila ng mga, may nilalagay yung iba, kagaya ng persil, ihahalo mo siya. Pero hindi ko naman alam guys kung paano nyo din ginagawa yun sa inyo sa salada. Sa akin naman is yan, masarap po siya, nagugustuhan ko siya sa paglagay sa mga salad or yung mga naka-steam pa na mga gulay-gulay. Yan po yung aking nilalagay. At dahil nga din nagdilagang saging, so para po yan siya sa aking biyanan. Inuna ko muna bigyan siya, tapos sa aking mga boys para pagkainan nila. Yung binigay ko sa kanya is nilagang saging, chicken, yung grill, tapos yung salad. Sus, okay na yun siya kayo guys. Mabubusog ka talaga na ganyan. At sa akin naman ay nagluto ako ng iba kasi nga may bahaw, may tulo na kaadlaw. So yung rice pala is 3 araw na yan siya sa ref. So sabi ko gagawin ko siyang Java rice. Tapos ayan, yung salad. Tapos yung nilagang saging, syempre hindi pwedeng wala. Ayan na po yung aking pagkain. Yung kay Mr. naman is no rice siya. Yung aking mga boys is konting kanin, tapos yung nilagang saging din, same din sa akin. So, yan lang po, no? Mga unata, yan po yung aming tanghalian na hinanda ko. And yung watermelon na binili ko, at yan din yung aming panghimaga sa tanghalian. Sa front ko guys, isa niyan yung aking mga boys kumakain. Hindi ko sila sinali sa kamera kay ni Ana na si Mr. Why kamera. Oh. Dito pala kami sa labas. Hindi po sila kumain doon sa loob kasi sabi ng aking mga boys, parang picnic daw na nandito kami sa labas. So, kain po tayo at super thank you po pala sa palagi nyong panonood sa aking mga video.